Tumaas ang unemployment rate sa bansa noong nakaraang taon batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero ayon sa Department of Labor and Employment, walang pinagbago sa dating record at mas bumuti pa nga ang kalidad ng trabahong ibinibigay sa ating mga kababayan. Narito ang ulat ni Dennis Cortez. Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa survey na isinagawa ng Weather Stations o SWS noong fourth quarter ng 2013, pumalo sa 27.5% o katumbas ng 12.1 milyon ang mga Pilipinong unemployed. Karamihan sa mga ito ay voluntaryong umalis sa trabaho, hindi nag-renew ng kontrata, nagsara ang kumpanya, nagbawas ng empleyado at wala pang karanasan sa trabaho. Pinakamaraming unemployed ay nasa 18 to 24 years old kung saan pumalo sa 52.3% ang record. Pero giit ng Department of Labor and Employment, walang pinagbago at hindi tumaas ang unemployment rate sa bansa. Sa pinakahuling tala ng National Statistical Coordination Board, nasa 7.2% pa rin ang unemployment rate sa bansa noong nakaraang taon. Laging mataas ang lumalabas sa resulta ng SWS survey because they use a different methodology than the labor force survey, also done on a quarterly basis by the National Statistics Office of the NEDA. So parang hindi fair na mag-compare dahil hindi siya apple to apple. Diba? Ang methodology totally different. Malaki ang pinagkaiba ng survey ng SWS sa paraan ng NSCB. Sa SWS, 2 lang ang katangian ng maituturing unemployed, habang 3 naman sa NSCB. Para sa gobyerno, kabilang sa mga walang trabaho ang naghihintay ng mapapasukan, ngunit hindi pa formal na nakakapasok sa trabaho. Above 18 din ang sakop ng survey ng SWS, habang nagsimula naman sa 15 years old ang age group sa NSCB. Ang resulta, mas mataas ang SWS kumpara sa NSCB. Ayon sa DOLE, bagamat marami ang unemployed, bumubuti naman ang kalidad ng trabahong ibinibigay sa ating mga kababayang naghahanap ng trabaho. Very noticeable is not on the quantity but on the quality of employment because mas marami ang pumasok sa wage and salary category ng workers. We should not only focus on the number of employed persons that have been added because it's not significant, but on the quality of employment in terms doon sa more decent yung kanilang job, may security of tenure, cover sila talaga ng minimum wage, cover sila ng social protection. Those are the indicators ng quality of employment. Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagbukas ng maraming trabaho kasabay ng lumalagong ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mataas na unemployment rate, marami pa rin ang naniniwala at positibong magkakaroon sila ng hanap buhay. Naniniwala ang DOLE na nakaapekto ang nagdaang kalamidad dahil sa mga nasirang negosyo sa Visayas na nagresulta sa pagkawala ng hanap buhay ng ating mga kababayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.